Dahil naparito tayo hindi pa sa anong okasyon, kundi para pasalamatan ay nga sa inawit natin kanina. Amen. Kung ano yung pinagkaloob sa atin, pag-ibig, sa pamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Alay sa iba pag gumawa ang ating Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay magsisimula na sa ating mensahe po. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon, sa gabay ng Santo Espiritu. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami nagpapasalamat sa pagkakataon sa pinagkaroon sa amin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Patuloy po kami nagpapasakop, nagpapakumbaba. Ano pong bahid karumihan na iyong makita sa amin? Sa isip, salita, sa gawa, hayag at diyak na kasalanan. Patuloy po namin itong sinusuko. Linisin mo kami, pakabanalin mo kami, pagitapatin mo kami. At patuloy o Diyos, sa oras ito ay malaya kang patuloy sa aming kalagitnaan. Salamat po sa bawat isa na dinako mo sa lugar na ito. Patuloy o Diyos, alam ko Lord na ikaw ang naiakda, Panginoon, ng oras na ito sa bawat isa, sa bawat makakapakinig, Panginoon, ng salita, Lord, na nalangin ko, Lord, ang patuloy o Diyos, na kami gumaling sa anumang uri na meron kami sa aming buhay, Lord God. Sa tulong po ng iyong salita, ito ay magiging hayag, Panginoon, at kung o Diyos, wala kami may tatago sa iyo, Lord God. Dahil ko makapangyarihan sa lahat. Kaya, Lord, patuloy po ang Santo Espiritu, Lord, na mag-usap sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami na maintindihan yung salita at patuloy, O Diyos, mag-glorify yung pangalan ng anak na si Jesus at patuloy, O Diyos, na ikaw ang patuloy namin pinapasalamatan sa kabutihan mo sa oras ito. Dakilang pangalan po ng anak na si Jesus. Kami kayo kalunas. Amen. Amen. Tuwing po ang Diyos, tunay na napakabuti niya sa atin. This is the third week of December. Tunay na ang bilis ng panahon. Amen. Ang ating pong pag-uusapan po ay sa aklat po ng Hebreo 10 verse 14. Ang ating pong tema is about the place of healing, a place of healing from guilt, shame, and rejection. Sabi po sa Hebrew 10 verse 14, the one sacrifice of Jesus on the cross, for by one offering He has perfected for all the time those who are sanctified. Amen? Sabi po sa Tagalog, sa Macquaid, sa pamagitan lamang ng isang paghandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Amen. Amen. Sino po ba ang sanctified? Amen. Sa umagang ito. Amen. So lahat po na narito ay na-sanctified din ito. Amen. Ng ating tanggapin, ng ating Panginoon sa Kristo. So bali po sa aklat po ng Hebreo, kailangan ma-recognize po natin kapag binabasa ang aklat ng Hebreo, mayroong tatlong grupo, believers, unbelievers, na nabigyan ng na-impluwensya ng gospel, at yung unbelievers, naniniwala kay Christ, pero sa puso nila, wala pa din kung ano yung nasa isip. Kung susunod pa sila, kung magpapalo pa sila. Ayun ang titignan natin. Kaya ang aklat po ng Hebreo, hindi ko kilala kung sinong author, but alam natin kung sinong author. Dahil ito po ay hininga ng Diyos, ang Holy Spirit. Amen? So sabi po, sa pagtweet sa pamagitan lamang ng isang paghandog ay kanyang ginanong ganap magpakilaman ang mga nililinis ng Diyos. Pwede sabihin po, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, isang beses lang mangyayari.
Hindi ito mauulit at walang makakaulit, walang makakagaya. At ito ay regalo ng Diyos sa buhay natin na tumanggap ng totoo sa Kanya. Sabi mo sa Hebrew 9:13, "For if the blood of bulls and goats and the ashes of sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh." Sabi po sa Tagalog, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na winiwisik sa mga nadungisan ay makapagbabanal sa ikalilinis ng laman. So, nung nakaraan po, way back sa time ng Old Testament, kasi po yung Hebrew na to is lahat po ng chapter niyan is quote in the Old Testament. So yung dati po, in times of Old Testament, ano pong ginagawa nila para magtakip ng kasalanan ng ginagawa? Naghahandog sila ng mga dumalaga na wala pa kapintasan, ihahandog sa dambana. So, yun po yung covenant para matakpan pansamantala yung kalinisan o yung karumihan, yung kasalanan nagawa ng mga tao noon. So, ngayon po, in our times, may nangyayari pa po bang ganito? Amen? Siguro, sa mga liblib, meron. Kasi hindi naman natin nakikita eh. Pero sa atin po, mga Kristiyano na, wala na pong ganyan na nagaganap. Amen po. Dahil isang beses nga lang po ito mangyayari. At ito ay sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Na siya ay namatay sa krus. Kaya ito po, yung inawin natin kanina, we are praising our Lord sa kanyang kabutihan sa atin. Amen? Dahil yung old covenant na po, ngayon yung covenant ng Diyos, mapa-Jews, Gentiles, lahat po kasama sa covenant na yan. Amen? Bakit po? Yan po yung tatalakayin natin. Dahil lahat po na meron ang bawat isa sa atin, may lalabas yan. At sino ang mga gusto ng kagalingan? Siyempre, tayo po. Amen? Dahil patuloy, nariyan ang ating kaaway hanggang malukso. Lahat ng magandang offer ay i-offer sa iyo. Pero ang Diyos pa rin, bakit inaalaw ng Diyos yan? Dahil para makita natin, may tinuturo sa atin kung ano yung dapat nating matutunan. Amen? Kaya sa bawat araw, tayo nagpapasalamat dahil merong itinuturo ang Diyos sa atin. Bilang tayo anak ng Diyos, bilang tayo tinawag ng Diyos, merong mensahe ng Diyos para sa atin sa araw-araw. At yun, kailangan maging open yung ating spiritual ear, spiritual eye, ma-discern, makilala natin kung ano ang nangyayari sa paligid natin, lalo na sa panahon ngayon. Kung ano ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil yung covenant na to ng ating Panginoong Jesucristo is eternal. Ibig sabihin po, out of time. Magpakailanman. Walang makakagawa po, walang makakagaya na ginagawa ng iba. Amen? So ano ba ang kinoconsider natin sa panahon ng nangyari sa ating Panginoon Jesucristo? Unang-una, the work of Calvary. Bakit ba nangyari yun? And we must respect kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo in every aspect. Dahil yung ginawa ng ating Panginoong Jesus is perfect, complete, forever sa
Sabi sa Hebrew 10:14. And sabi ko sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya po sabi sa Proverbs 4:20-22, God's word is medicine for all our flesh. 20-22 po. Sabi ko sa verse 20, my son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Sabi ko sa verse 21, do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. And verse 22, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Kaya sabi ko sa Tagalog, anak ko, makinig ka sa akin mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig. Huwag mong hayaang mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa tenditura ng iyong puso. Sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila ang mga ito'y buhay. Sino po mga nakatakbo? Amen? Natagpuan niyo po. Narito po kayo eh. Amen. Amen. Patuloy po tayo. At kagalingan sa kanilang buong katawan. Amen? So paano po pag di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Marami kang nararamdaman sa katawan. O kaya dahil na meron tayong nararamdaman sa katawan, dahil yung pala, nalilimutan natin magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Sino po ba mga guilty? Amen. Amen. Ayan tayo sa harapan ng Diyos, wala tayong itatago. Kaya po tayo narito, dahil tayo ay tinuturuan. Dahil sa pagtuturo ng Diyos, there is salvation, there is healing. Amen. Dahil nga po, sabi nga po dito, God's word is medicine for all our flesh. Gamot sa ating katawan. So, ito po ay sinabi ko din sa lugar ng Ono, na hindi ako doktor, pero take medicine 3 times a day, daily, after meals. Sabihin ko, ano po ba yung medicine natin? Yung salita ng Diyos. Huwag natin kalimutan. Amen? Amen. If you have free time after you eat, read the Bible. After you sleep, read the Bible. After you wake up in the morning, read the Bible. Of course, may kasama po yung prayer. Amen? Dahil po ang nagtuturo po sa atin kung paano mamuhay ay ang Holy Spirit. I'm not saying to be a perfect, pero ang nagtuturo po sa atin ay banal na Diyos. Yung gawain po na ito ay banal. Hindi po ako ang pinunta niyo rito, kundi tayo na pa rito para sa salita ng Diyos. Para isagagalin ang ating alin po? Buuan, kabuuan. So, darako po tayo sa guilt. Ano po ba yung guilt? Amen? Ano yung guilt sa Tagalog? Guilty. Guilty. Ibig sabihin, nagkasala. Diba? Ibig sabihin, guilty, nagkasala ka. So sabi ko sa Isaiah 53 verse 6, our iniquity, rebellion, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Amen? Tayo lahat ay gaya ng mga tupang naligaw,
Bawat isa sa atin ay lumihis ng kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Amen. Every church, after church, narito tayo. Pero pag nakalabas na tayo sa church, parang na tayong tupang mga naliligaw na may kanyang sariling daan. Sinong guilty? Alam mo, nandito tayo, di ba? So guilty tayo lahat doon kasi meron tayong free will at meron tayong kanya-kanyang nilalakaran sa buhay. Kung ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon, iba-iba ang kaparaanan ng Panginoon sa atin. Iba-iba ang testimony sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, we are blessed. We are thankful always to God. Dahil ang bawat isa sa atin, kahit anong mangyari, dahil ang paglilingkod, ang pagpalo sa ating Panginoon sa Kristo is meron ka o wala. Ang titingnan ng Panginoon, susunod ka ba sa Kanya? Amen? Ang salita po ng Diyos ang siyang maghuhusga sa atin. Kung sila ba ay na-rapture na, o then meron silang o guilty, o merong shame, o rejection na meron sa buhay ng bawat isa. And it is the time, a place, na malaman natin kung paano ito ma-overcome, paano tayo gagaling. So, tayo po ay parang mga upang naligaw pagkalabas natin ng simbahan. So, sabi po dito sa Isaiah 53 verse 6, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Kanino po? It was prophetic revelation from Isaiah na darating ang Panginoon at Siya magdadala lahat ng kasamaan. Amen? Sabi sa John 1:29, ito po ay sinabi ni Juan Bautista. Amen? John the Baptist sa English. Nabubulol ako. Sabi ko sa John 1:29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen? So yun po yung sinasabi ni Prophet Isaiah na nariyan ang ating Panginoon Jesus, siya ang magdadala ng kasalanan ng buong mundo. Magpapasan. Takes away. So sa atin po, natanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo. Pero tayo po ay nagkakaroon pa rin ng guilty sa ating sarili. Kahiyan sa ating sarili. Pag sinabing guilty, prayer, Word of God. Anong pumapasok sa ating isipan? Yung guilt na pumapasok sa atin pag sinabing Word of God, prayer, hindi tayo nakapag-pray, hindi tayo nakapagbasa ng Bible. Ano pa po? Makita natin ang person, makita natin ang kapitbahay. May kasalanan ba? Nagtatago tayo para katulad na nila Adan at Eva? Tayo mga Kristiyano na hindi dapat makita sa atin yung ganyan kasalanan. Maliban na lang kung may ginawa ka talagang kasalanan, bakit ka magkatago? Guilty ka talaga, may kasalanan. So kailangan natin gumaling kung anong nararamdaman natin sa ating pagkatao. So paano kung paraan? Sabi ko sa Proverbs 28 verse 13, he who covers his sin will not prosper. Yan. Alam niyo na, kapag hindi nagpa-plaster kung ano yung ginagawa, there is something na meron tayong tinatago o cover up. But whoever confesses and forsakes them will have
Mercy. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Amen. Amen. Nagkasala ka na, pero tayo ay ang taas pa din, hindi na maabot. Nagpapaligsahan ng ating mga ibo. Kung ano ang ating nalalaman, kung ano ang makakabuti. Tayo, kanya-kanya tayong takip ng ating mga nagawang kasalanan. Kahit anong gawin natin pagtatakip, lahat po ay hayag sa harapan ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ang siya nagtuturo. Kung ano pa man, o ano pa man tinatago mo, kahit hindi ka mag-testimony, alam ng Diyos kung totoo ka ba sa harapan niya. Amen? Pag sinabing sasaganan, hindi po sinabing material. Ibig sabihin po, may kaluwagan ang lahat ng iyong gagawin. Hindi ka man mahirap ka man, o anong estado mo sa buhay, kung anong gagawin mo, kung totoo ang Diyos sa buhay mo, na kapag ikaw ay nagkasala, you confess, giginhawa. Ano yung giginhawa? Diba? Kapag ikaw ay nagko-confess na yung kasalanan, nilalabas mo, anong nangyayari sa iyo kapag? Diba gumagaan? Diba? Gumagaan eh. Oo. Dahil kung ano yung kamalian mo, tinatago mo, habang kahit saan ka magpunta, kahit magtago ka, nariyan pa rin yung kasalanan. Dahil hindi mo nilalabas, tinatago mo. No confession, no forgiveness. But if you confess and forsake sins, makakasampung ka ng awa sa harapan ng Diyos. Yan po sabi ko sa Proverbs 28:13. Makakataon tayo ng awa. Ay sabi ko sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we confess, paano kung hindi tayo nagpo-confess? Kaya, pagbubuli natin sa ating sarili, bakit ganito nangyayari sa buhay? Bakit ganito? Kahit anong uri ng pagpapagal ko, ginagawa ko pagtatrabaho, paglilingkod sa Diyos, bakit ganun pa rin? Parang walang nangyayari. Nagkakasakit ako. Parang lahat ay galit sa akin. Ayaw makarinig ng salita ko. Gusto ang ganitong salita, kanino? Ang mas importante po is with humility, tayo'y magpakababa. Na tayo nagkasala na, huwag na tayo magmataas. Kasi sa simple pag-iwas lang natin, kung tayo may bigas ginawang kasalanan, pride na po yun. Kasi hindi natin hinaharap kung ano yung kasalanan natin nagawa. Sabihin natin, nagtitikot ako sa Diyos. Tinatawag na ako. Do you confess? Sinabi mo ba sa harapan ng Diyos dahil pakababa ka ba? Amen? Kailangan mo ba magpakababa sa harapan ng maraming tao? No. Yeah. If you give an example from the Old Testament, si David po, si Hari David, nung siya'y magkasala, siya ba ay lumabas sa harapan ng maraming tao? Depende po. Siya ay tinubad niya yung pagkanyang pagkadanitari, nagpakumbaba. Nagsuot siya ng sako para yung humility makita as a king.
sa kanyang nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Yun, hari, hindi lumabas. Subalit nakita ng Diyos ang kanyang pagkakamali at yung kanyang pagbabat, yung humility. Yet, ang mga tao sa mundo, nagkasala na. Kristiyano pa man, believers, unbelievers, yung pagbababa ay wala pa rin. Yung ego. Ganun. Yet, sabi ng Bible, if we confess our sin, we will have a mercy. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maliit, o ano pa mang uri ng kasalanan, ipinapahayag mo. Kung totoong tinanggap mo ang Panginoong Hesus, all things from within you, you confess all of it, tinalikuran mo na lahat yan, hindi mo na kailangan balikan. Dahil meron ka ng bagong pagkatao, new opportunity, new life na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Dahil kung sino ang nilinis ng Diyos, ay nilinis ng Diyos. So, pag tayo ay patuloy sa pagkakasala, naalala natin kung ano ang mabuti at masama, tayo mismo ang nagpapako muli sa ating Panginoong Kristo. Guilty. Amen. Guilty. Nilinis na po tayo ng ating Panginoon. Dahil sabi ko sa Isaiah 61 verse 10, we are clothed with the garments of salvation. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Amen. Sino po ba ang naligtas dito? Naligtas. Amen? Di ba po tayo? We are clothed with garments of salvation. Pero kapag patuloy po tayong gumagawa ng kasalanan, ano ang sinusuot natin? Yung old robe sin. Ibig sabihin po yung kasalanan, patuloy natin sinusuot. Ayaw na magpasakop sa Panginoon. Hindi natin sinusuko yung sarili natin. Kagaya ng sinasabi sa Hebreo. Believers, unbelievers, nakakilala, nakita nila ang Panginoong Kristo. Ngunit iba, sinasabi nila na mas mataas pa si Archangel Michael kaysa kay Jesus. Na siya'y tao lamang. And yet, sa kanya binigay lahat ng susi. Nang siya'y mamatay sa krus, siya ay umupo sa kanang trono ng Diyos. Ibig sabihin po, nung tayo ay nasuotan na ng kaligtasan, ibig sabihin, bago na yung pagkatao natin. Hindi na natin kailangan balikan pa. Covered with robe of righteousness. Not ours. Hindi po yung sa atin. Kasi nga po, kapag paano po natin malalaman kung robe of righteousness yung sinusuot natin? Diba? Ay kita po yun kung ano yung ginagawa natin. Kung totoo ka bang ligtas? O nagdinig naman tayo
na masabi na sa simba ako, umaattend ako ng church, umaattend ako ng prayer meeting, ministry, umaattend ako ng revival. And yet, sa buhay ko, ganun pa rin. Walang nagbabago. Guilty, shame, nasa guilt pa lang po tayo. Praise be to God. Amen? Dahil we are being clothed with garments of salvation. We must keep always the garments of salvation sa buhay natin. Dahil hindi lamang po tayo dito ay nakupo. Kailangan din po tayo kumain ng matitigas, laman, meat. Hindi lang puro gatas dahil tayo po ay adult na. Hindi na po tayo baby para milk pa rin yung susubo sa atin. Kailangan makita pa rin yung yung pagbabago, yung continuous working of God sa buhay po natin. So, dako po tayo sa pangalawa, yung shame. So, ang ating pong Panginoon sa Kristo ay dinala lahat ng pagkakasala. Sabi ko sa Isaiah 5 verse 6, shame. Ano po yung shame? Kahihiyan. Ano po yung kahihiyan? Saan ba natin nakukuha ang kahihiyan? Kasalanan, verbal abuse of words, sexual abuse, yung pinagtatawanan ka, sino ba nakaranas nun? Maliit pa lang. Lahat naman tayo, naranasan natin yung parang, nabuli, pinagtatatawanan. Amen? And sabi ko sa Isaiah 50 verse 5 to 6, the Lord God has opened my ear, and I was not rebellious, nor did I turn away. Verse 6, I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the beard. I did not hide my face from shame and speaking. Jesus bore all our shame. Kung napanood natin ang Passion of the Christ, ganun po yung ginawa. Sobra pa. Paglampas sa likod, hindi pa na kontento. Harap. Lahat po yun ay dinala ng ating Panginoon sa Kristo, yung kahihiyan. Siya ay naubaran, siya ay pinahirapan, sinuntok, dinuraan, anumang salita. Amen. Napipicture ba natin kung ano yung dinanas ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating na dapat tayo ang magdadala? Subalit, sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang buntong na anak para magdala ng lahat ng kasalanan ng mundo. Sa bawat isa na gustong tumanggap, maniwala, manampalataya na totoo ang Diyos, na walang iigit, walang makakagawa, walang makakapantay sa kanyang ginawa. Binuksan ng Panginoon Diyos ang aking pandinig at ako'y naging mapaghimagsik. Hindi naging mapaghimagsik o tumalikod man. Dinirap ko ang aking likod sa tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ipinubli ang aking mukha sa kahiyan at pagmura. Amen? Mababasa po natin ito sa Matthew 27, verse 27, chapter 27, verse 27 to 31. Sabi po, 27, start po tayo 27. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him.
And they stripped him and put a scarlet robe on him. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of Jews. Then they spat on him and took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they took the robe of him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Binubaran, sinuot na parang panghari. Matapos, duran, kung anong nilagay sa ulo, koronang tinik, binubaran ulit. Amen. Yung bata nga po, kapag binubaran mo ng iiyak eh. Kaya ating Panginoon sa Kristo, pinalibutan, binubaran, yung kahihiyan ay dinadala niya. And yet, sa bawat pagkakasala natin, hindi tayo nahihiya. Nagtatago pa tayo, minsan taas na pa tayo sa ating nagawang kasalanan. Tinatago pa natin. Hindi tayo nahiya. And lahat po yan ay nakasulat. At nakikita ng Diyos yung mga ginawa natin. Kaya marami ang nagka-turn around, backslide. Dahil iba yung nakikita nila kapag sumusunod ka sa Panginoon. Kapag sumunod ka sa Panginoon, ikaw ay yayaman. Ikaw ay giginhawa. And yet, sabi ng Panginoon, mabuti pa ang kamelyo. Kaya pumasok sa butas ng karayom. Kaysa dala-dala mo yung anumang uri na hindi mo mabitawan. Kayamanan, material, kasalanan, narayan pa rin, hindi mo bitawan, simula pa ng ninuno mo. Yet, tayo po ay Kristiyano na. At ito pong salita ng Diyos ay gamot para sa atin. Patuloy na paalala, season, out of season. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Patuloy na, gaya ng ginagawa ng testimony ng ating mga kapatid. Yung gawa ng kaaway, nag-o-offer. No-offer kung ano yung mga ganda. Ano kino-offer sa atin ng Panginoon? Yung salita niya. Ang ating Panginoon sa Kristo. Para tayo ay bumalik sa ating mga nagawang kasalanan. And then sabi sa Matthew 7:35, at siyang may pako nila, then they crucified him and divided his garments, casting lots that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. Amen. At nang may pako nila sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang damit sa pamagitan ng kalabunutan. He endured the cross, despising the shame. Sabi sa Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, tinis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Amen. Kapag tayo po natutunan natin magpakumbaba at hinarap natin kung anong pagkasala, bukas ang mata ng Diyos
makikita niya yan. At kapag nakita na yan, alam niyo na ang kasunod na will follow sa action mo. Amen? You will have mercy in the eyes of the Lord, of our Lord God. Hindi kayo nahayaan na manatili sa kahiyan. Dahil tayo nga po, kapag tayo ay nagkasala, pinagawang kaunti, hiyang-hiya na tayo. Pero ang ating Panginoon Jesus, sinubaran lahat-lahat. Ano mo pang uring gawa sa Kanya? Lahat yun ay tinis niya para lang sa atin. In Hebrews 12:10, He bore our shame that we might share His glory. For they indeed for a few days chastened us as sin bested them, but we for our profit that we may be partakers of His holiness. Sabi ko sa Tagalog, sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina na tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa Kanyang kabanalan. Amen? So yung mga nangyayari po sa atin, nararanasan natin, ito po ay pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Bakit po? Para tayo makabahagi sa Kanyang kabanalan. Glory. Pero kapag patuloy tayo sa ating di mabitawang kasalanan, anong kabaliktaran nun? Diba? Ayaw mong umupo sa kabanalan ng i-offer sa iyo ng Panginoon. Kasi nandun pa rin yung kasalanan ay hindi natin mabitawan, hindi natin may labas, hindi natin may confess, hindi natin may forsake. Shame, guilt, shame. Yung pangatlo po, rejection, pagtanggi, deepest wound of human spirit. Number one, sickness of the world. Amen? Yung bully, yung anak, nireject, sinapupunan, not being loved, or not having love expressed, not being affirmed sa school, marriage, self-rejection. Kung sinabi self-rejection, yung parang sa itsura mo, naiiyak ka. Kung anong meron ka, tinatanggi ka nila. Ayaw ka nila makasama. Amen. Yet, lahat po yan ay tinanggap ng ating Panginoon sa Kristo. Nagkasala, kaya yan, yung pagtanggi, yung salita ng Diyos, kapag tinanggihan natin, ano ang tinanggihan natin? Ang Diyos mismo, yung pagalingan na ino-offer sa atin ng Panginoon, yung pagtutuwid na tinuturo sa atin kung paano tayo umayon. Ayaw natin magbago ng kaisipan. Gusto natin yung sarili pa natin na nasusunod. Hindi yung kalooban ng Diyos na masunod sa buhay natin. Napapangunahan natin ang kalooban ng Diyos. Yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag tayo ay nag-akta ng sarili natin, alam natin na hindi ito magtatagumpay. Pero kapag ito ay pinagkatiwala natin sa Panginoon, ang hindi sa ating sariling kaisipan, kaunawaan, kundi sa kaunawaan at kagalingan, katalintuhan ng ating Panginoon, ang lahat ng lakad natin ay magtatagumpay. Huwag natin pangunahan
ang ating Panginoon. Kung ano ang nasa harapan natin, kung ano ang biyaya nasa harapan natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya tayo nahihirapan sa mundong ito. Eh, yung wants natin eh, yung gusto eh. Hindi yung gusto ng Diyos sa buhay natin eh. Eh, yung sapat na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Eh, sapat na yan sa atin sa araw na ito. Eh, bakit tayo nahihirapan? Dahil gusto natin, meron tayo nakikita sa iba, gusto natin yun, gusto natin na-explore kung ano yung nararanasan nila. Anong gagawin ng iba? Totoo po yan, di ba po? Marami nag-impact apps. And yet, dahil sa hindi tayo naging content sa ating sarili, sa ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, eh kaya tayo nababaon. Kaya tayo hindi makakawala sa pagkakautang. Amen? I-forsake natin. Isuko natin sa Panginoon ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Today, sinasabi ng Panginoon, there is today. Huwag na natin pagpabukas. Today, isuko natin. Sa paano po paraan natin isuko? We confess, we forsake sin. Sa paano po paraan tayo magpakababa. Huwag tayo magpataas. Ano pong pinaka-remedy na ito? Yung salita ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, sabi sa Luke 23, 13 to 24, kahit sa bahay mo natin basahin, Jesus was totally rejected. Amen? Sabi po sa 13, then Pilate, when he had called together the chief priests, the rulers, and the people, verse 14, said to them, you have brought this man to me as one who misleads the people, and indeed, having examined him in your presence, I have found no fault. Si Pilato po, nung tinitingnan niya na, ina-examine niya natin Panginoon sa Kristo, ay wala siyang makita kasalanan. Amen? I have found no fault in this man concerning those things of which you accuse him. And verse 15, no, neither did Herod, for I sent you back to him, and indeed nothing deserving of death has been done by him. Ibig sabihin po, kahit hindi na kay Herodes, wala din pagkakasala na nakita eh. So binalik kay Pilato, nagpasahan sila. I will therefore chastise him and release him. Sabi ni Pilato, for it was necessary for him to release one to them at the feast. And verse 18, and they all cried out at once, saying, away with this man and release to us Barabbas, who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city and for murder. Gusto nilang ipalit na gumawa ng kasalanan, pagpatay. Ating Panginoon sa Kristo, walang nakita si Pilato, si Herodes sa kanyang ginawa. Walang kasalanan eh. Pero ang tao, sumisigaw, na palayain si Barabbas. But they shouted, saying, crucify him, crucify him. Then he said to them the third time, why? What evil has he done? I have found no reason for death in him. I will therefore chastise him and let him go. Si Pilato po, kahit na sumisigaw, pero patuloy pa rin siyang yung thoughts niya para hindi mapawalan sala eh, papalaya niya eh.
But they were insistent, demanding with loud voices that he be crucified. And the voice of these men and of chief priests prevailed. Verse 24, so Pilate gave sentence that it should be as they requested. Rejection killed Jesus Christ. Amen. Yung pagkakasala na hindi para sa atin. Ang para sa atin, kahiyan, pagtanggi, mas ginusto pa, yung ipinalit, para siya'y mamako sa krus. Amen. Kapag tayo gumagawa ng kasalanan, tayo mismo sumisigaw, crucify him. Ang sabi sa 45 to 51, who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household to give them food in due season. Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. As surely I say to you that he will make him ruler over all his goods. But if the evil servant say in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards, the master of that servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour that he is not aware of. And 51, and he will cut him in two, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Amen. Papaabutin pa ba natin na tayo madatnan ng Panginoon sa kalalagayan natin, na hindi natin mabitaw-bitawan ano bang tinatagong pagkakasala na meron tayo? Amen. Yan, napakabuti ng Panginoon sa buhay ko natin, that the Word of God insisted in our mind, in our heart, na matutunan natin to na huwag mawalay sa ating isipan, na patuloy tayo makapakinig ng salita ng Diyos, makita ng ating mga mata ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, kung gaano kalupit ang ginawa ng mga tao sa buhay ng ating Panginoon Kristo para sa ating mga kasalanan. Jesus endured our rejection so that He could have His acceptance. Sabi sa Ephesians 1:4-6. Sabi po sa Ephesians, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Amen? He chose us bago pa nilikha ang foundation ng mundo, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen? In love, may pag-ibig. Having predestined us to adoption as son by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He hath made us accepted in the Beloved. Amen? Napakabuti ng Diyos. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagpupok upang maging Kanyang mga anak sa pamagitan ni Yesu Kristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban para sa ikapupuri ng maluwaking biyaya. Ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. No price can paid sa ginawa ng ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin.
na tayo'y pinili niya bago pa nilikha ang foundation ng mundong ito, na para tayo ay makasama sa kabanalan niya. Na sa panahong ito, sa araw din ito, ngayon, today, gusto niyang bumalik ang bawat isa sa atin. Gusto niyang maalis tayo sa kahihiyan, sa pagkakasala, sa pagtanggi, sino po gustong bumalik? Amen? Ayaw niyo po bang bumalik? Kasi sinabi natin, tinanggap ang ating Panginoon Kristo. Tinanggap lang ng ating bibig. Pero sa puso natin, wala pa rin pagbabago. Sa isipan natin, ganoon pa din. Kaya po, sabi po ng Panginoon, take this medicine. Yung salita niya na makapagpapagaling sa buong pagkatao natin. Buong aspeto ng buhay natin. Physical, emotional, lahat po. Ang kasagutan po ng ating mga dinadala, salita ng Diyos. Ito yung turo sa atin. Ito po ang medicine natin, araw-araw. Walang higit na gamot kaysa salita ng Diyos. If you have truly faith, you have faith in God, in Jesus Christ. Lahat ng kasakitan, kaguluhan sa iyong isipan, kayang pagalingin ng Panginoong Hesus. Manampalataya ka lamang, magpakababa ka, confess and forsake sin. Amen? So, sino pong nais gumaling? Amen. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Dahil patuloy niya tayong tinuturuan sa oras na ito. At patuloy tayong magpakababa. Magbulay-bulay po tayo sa ating sarili. Manalangin tayo. Surrender natin ano mang natin nagawang kasalanan. Hindi mamaya, hindi pagka-uwi natin, kundi today. Ngayon po, isuko natin. Tayo po'y magbulay-bulay, isuko natin sa Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay muling manalangin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, if we confess our sin and forsake it, tayo po ay makakasumpong ng awa sa harapan ng Diyos. At patuloy tayo sa oras ito ay lumapit, magpakababa sa panalangin. Isuko natin a place of healing from guilty, shame, and rejection sa buhay natin. At iyan po ay ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo.
And let the cross do its work sa buhay po natin. Tinanggap po natin ito. May pananampalataya. Huwag tayo magpahirap. Huwag tayong mag-struggle. Ibigay natin sa ating Panginoon ang lahat. Wala tayong dapat ipakita o improve sa ating sarili. Isuko natin sa Panginoon ang lahat. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang magpapagaling sa atin, sa ating sakit sa laman, emotional, sa bawat uri na meron tayo sa dinadala sa ating buhay. And let us take God sa buhay po natin. Ang lahat ng guilt, shame, and rejection ay inalis niya na sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo 2,000 years ago. You no longer need to be ashamed. You no longer need to be guilty. You no longer need to struggle with rejection. Jesus has done it all, and you can walk out of this place. Na sa ating nararamdaman sa buhay, lahat ng load na meron tayo, it must all been lifted by our Lord Jesus Christ. Inalis na ito sa ating balikat. Lahat ng pasanin sa atin. You can be free today. You can be free from guilt, from shame, and rejection in the name of our Lord Jesus Christ. And let us pray. Let me pray for you. With the guidance of the Holy Spirit. Lord God, I thank you that you know our problem. You know, Panginoon, ang struggle namin sa buhay. Whether it's guilt, shame, and rejection from the past until today. I thank you, God, that your word will reveal that on the cross, Jesus endured all this. He endured guilt, He endured shame and rejection para kami makalaya sa lahat ng kahiyan, pagkakasala na aming naranasan sa aming buhay simula kami ng magkabata pa. Simula na kami pinanganak sa mundong ito. Lahat ng ito ay inalis mo na sa aming balikat. And we thank you. Dahil pinalaya mo kami sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat ng kahiyan, at makalaya sa lahat ng rejection sa buhay namin. Na instead of rejection, we know, Lord, that you have accepted us by God, our Father, through your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, sa pagtanggap mo sa bawat isa. Thank you for continue cleansing us, sanctify us, and purify us, Father. Thank you, Father. Dahil ang bawat isa na katanggap sa Panginoong Jesucristo ay tinanggap mo bilang anak. Kaya Lord, salamat sa bawat isa, sa
sa nakatanggap ng salita, kagalingan sa aming mga laman, sa aming buhay sa oras ito. Thank you sa buhay, Panginoon, na ito ng privilege mo sa amin, Lord. At patuloy po tayo nakatayo, at patuloy tayo magpasalamat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Heavenly Father, we thank you. We thank you today, Lord, that your love and mercy and your faithfulness sa buhay po ng bawat isa ay patuloy mo yung pinaparana sa amin. Thank you, Lord, na inalis mo na kami sa lahat ng ito, Panginoon. That on the cross, you permitted Jesus to endure those agonies of guilt, shame, and rejection, that we might be delivered, that we may be set free, that we are no longer guilty, shame, and reject, Panginoon, that we are no longer slave of sin, and we do not to be ashamed, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, you are indeed in us, Lord. Salamat sa garments of salvation na isinuot mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa Santo Espiritu. Thank you, Father. And let this truth penetrate now into the hearts of everyone, in the mind of those who are standing before you. In the name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah.